Multo ng mga taong namatay sa loob ng hotel. It just said doctor. Multo ng mabagsik na doktor sa isang haunted hospital. At mga nakapangingilabot na paranormal activity hindi mo gustuing maranasan. Kaya kung ready ka na, ay tara. Out of service. Hating gabi nang pumasok ang magkakaibigang ito sa isang out of service na hospital. Nagpa siya ang magkakaibigang pumasok ng sama-sama dahil sa takot na dulot ng hospital. Ang hospital na ito ay matatagpuan sa South Diego, Chile at pinaniniwalaang pinamamahayan ng isang dark presence. Sa kabutihang palad ay may mga ilaw pa rin nakabukas kahit na out of service na ito. Magpagayon pa man ay hindi sila maliligtas nito sa bagay na naghihintay sa kanila sa loob ng hospital. Familia estamos aquí en el hospital Felipe Bunne. Son las... ¿Qué hora es familia? ¿Qué hora es? La 1:08. La 1:08. Nakita mo ba? I-replay natin ang footage. 1:08. Napakabilis lamang ng mga pangyayari at hindi nila ito napansin. Pero kung pagmamasdan mo ang maigi ay isang dark figure ang nasa harapan pa nila. Madilim sa paligid kaya hindi nila ito napansin sa una. Nakita lamang nila ito nang i-review nila ang camera. Dahil nga madilim ang loob ng ospital ay hindi tayo sigurado kung ano nga ba talaga ang nakuna nila. Kung tao lamang din ito o totoo itong multo. Pero naniniwala ang grupo nila na nakakapture sila ng maaaring multo ngang nagpaparamdam sa ospital o espiritu ng namayapang pasyente nito. Gaya ng ibang video ay nanatili din itong misteryo. Captured. Ang babaeng ito ay nakareceive ng notification mula sa kanyang Ring doorbell camera. Kaya naman labis siyang nagtaka dahil gabing-gabi na at nangangambang baka merong gustong pumasok sa loob ng bahay niya. Kaya naman tinignan niya ito at ang makikita niya ay magbibigay ng palaisipan at kilabot sa kanya. Isang strange white mist ang makikita ang mabilis na dumaan at unti-unting naglaho. Walang kaidiya-diya ang babae sa nakunan at naniniwalang baka isa itong multo. Pero ikaw, ano sa palagay mo ang white mist na ito? Hotel's Ghost. Ang security guard na ito ay nagro-robing sa isang hotel na pinagtatrabahuan nito nang bigla itong maka-encounter ng nakapangingilabot na pangyayari. Well, ang video ito ay nangyari pa noong 2019 na isinare sa Reddit ng isa sa kaibigan ng guard na makikita sa clip. Nag-aalangan pa itong i-post ang video sa online dahil ayon sa kanila ay gustong itago ng hotel ang video ito. Marahil ay ayaw na nilang ipaalala pa ang malagim na kasaysayang nangyari sa mismong hotel taon nang lumipas.
Noong 1986, ang eksaktong hotel na ito ay misteryosong nagkaroon ng apoy na siyang sanhi ng pagkawala ng maraming buhay. Ang iba ay nakaligtas na lamang sa rooftop. Magpagayon pa man, ang hotel ay rebranded ng ibang company at muling inayos. Ganun pa man, ay iba't ibang strange activity ang nakukunang nangyayari rito. Ang mga hotel guests ay nakakaranas ng mga paranormal activity at nagsasabing baka ito na nga ang bunga ng apoy na muntikang nang tumupok sa gusali. Ang video ito ay isa lamang sa halimbawa ng mga kananasang na-encounter ng mga hotel staff at mga nagche-check-in rito. Pagmasdan mong maigi ang mangyayari sa security guard. Kung pagmamasdan mong maigi unang gumalombok nito at tila ba may humila rito. Labis na nagtaka ang security guard at napatingin. Ayon sa kanya ay ramdam niyang may humawak at humila nito. Inakala niyang tumakbo lamang ito ng mabilis para hindi makita. Pero matapos siyang mapanood ang video ito ay labis siyang nangilabot dahil walang ano o sino man ang nakunan ng kamera. Hindi na siya nagtataka kung bakit wala siyang nakita sa paligid. So ano kaya ang eksaktong nangyari, Kamulti? May idea ka ba sa kung sino anong klaseng nilalang ang humila ng ponytail ng babaeng ito? Madison Seminary. Ang mga paranormal investigator na ito ay bumisita sa pinaniniwalaang Haunted Madison Seminary mula sa Madison, Ohio. Ang Madison Seminary ay naitayo noong 1847 at sa paglipas ng mga taon, ang gusali ay naging paaralan, hospital, mental asylum at naging tahanan na din ng mga pamilya ng mga namayapang kalalakihan during Civil War. Dahil sa kasaysayan nga nito ay hindi na nakapagtatakang may mga multong nagpapakita rito. Isa sa mga espiritong laging nagpapakita ay sa di umanong agresibong doktor na tinatakot at pisikal na inatake ang sino mang bumibisita sa Madison Seminary. Ngayon, ang paranormal team na ito ay nag-uumpisa pa lamang sa pag-iimbestiga nila ng isa sa kanila ang nakapansin ng kakaiba. You're super red. What? Am I gonna die? What? Whoa. Oh yeah. Dude, he's super red. Look at that. Hey. Oh, it's a pain. Oh, what the? It almost looks like a thumb. That's weird. What? It's a weird spot too. Yeah. Yeah, I don't even feel anything. Like it doesn't feel like anything right now. No, that's weird. I guess we'll see if it does start to feel like something. Yeah. Around again? So it's burning or something? I mean, it's so red. I know, it doesn't feel like anything. Gulat ang ghost hunter na si Steve nang madiscover nilang meron siyang large red mark sa batok nito. Pero ayon sa kanya ay hindi naman niya ito ramdam dahil dito ay nagpatuloy pa rin sila at umakyat at pumunta sa isang kwarto kung saan di umano lagi nagpapakita ang agresibong doktor nang biglang ito ang makukunan nila. Yeah. It was like a male voice down there. It was like 2 or 3 words. Doctor! Said doctor. It just said doctor. Right after we heard a male voice, it said doctor. Yeah. So the thing is, he says he doesn't like to be called a doctor because he says he was a surgeon. So people call him a doctor and it makes him angry. Call him a doctor, usually. Is there a doctor down there? Oh! Did you hear that? Yeah. I definitely heard a voice coming from down there. Nakarinig sila ng boses ng lalaki na nagmumula sa paligid ng attic. Pero nakita mo rin ba? Right after nang marinig nila ang boses, ay lumabas din ang mga salita sa obvious ghost box na nagsasabing, "Doctor." Dito na makikita ang isang dark shadowy figure na mabilis na tumatakbo sa hallway.
Hindi man lang nila ito napansin at walang kamalay-malay ang mga ghost hunter sa dark shadowy figure na nakunan nila. Napansin lamang ito ng mga ghost hunter nang ma-review nila ang footage. So na-capture nga kaya nila ang espiritu ng doktor na siyang nagpapakita sa seminary. Ano sa palagay mo? Recorded. Linggo ng hapon, ang trabahanting ito ay nagtatrabahong mag-isa sa loob ng shop. Inaayos nito ang mga paninda sa loob, pero may mangyayaring hindi nito inaasahan. Habang isinasayos nito ang mga stock ay bigla na lamang siyang tumakbo sa likuran ng store. Nahingal na hingal at nanginginig sa kaba. Ayon kay Johan ay ramdam niyang bumigat ang balikat nito na tila ba may pumatong o humila nito. Dahil sa hindi siya sigurado kung ano o sino ang may gawa nito ay tinignan niya ang camera na na-record sa mga oras na yon. Dito makikita niya ang magpapakilabot sa kanya. Ito ang footage. Makikitang tila ba may humila sa hoodie ni Johan. Dahil naramdaman niya ito ay agad siyang lumingon sa pag-aakalang may taong humihila nito. Pero laking pagtataka ni Johan dahil walang sino man ang nasa likuran niya. Positibo siyang may bigat itong nararamdaman. Pero kung ano man ito ay wala ito sa camera. Tanging ang hoodie lamang nito ang makikita ang hinila. Ayon sa mga viewers, maaaring isa itong spirit na namimisikal at nagpaparamdam. Multo man o hindi ay nangilabot si Johan sa karanasang ito at magpahanggang ngayon ay wala pa ring update sa pangyayari. Ang security guard na ito ay nagtatrabaho bilang night shift during New Year's Eve. Siya ay na-assign sa bodega o rero store ng Dorian, Mexico. Dahil sa nakakaramdam na siya ng pagod ay nirecord nito ang sarili habang sinasabi ang inis sa pagtatrabaho ng mag-isa lalo na New Year's na. Dito ay may mangyayaring kakaibang hindi niya inaasahan. Año nuevo, señores. Feliz año nuevo aquí encerrado. Aquí dando el rondín. Jales, jale. Sin llorar. Ay, güey. Hijo de su pinche madre. Luego soy yo. Ni pedo, vámonos. Uy. A la chingada. ¿Qué chingas trae ese pinche mo? No manches. No se oye con sensor, valiendo madre. Vámonos mejor. Uy. Vámonos mejor. Matapos ang karansang ito ay nakaramdam ng takot ang security guard pero kinalimutan na lamang niya ito. Magpagayon pa man sa sumunod na gabi pasado 3:30 AM ng ating gabi ayon kay Rivera ay lagi na siyang nakakapansin ng tila ba may paulit-ulit na naglalakad sa gilid ng mga mata nito. Kahit na siya lamang ang nag-iisang tao sa loob ng store. Dahil sa nakakaramdam na siya ng takot ay naglakad-lakad siya habang nire-record ang sarili. Nagbabaka sakaling makapture ng camera ang nakikita nito na sumusunod sa kanya. At ang susunod na nga na mangyayari ay talagang kakaiba. Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. No, bueno, más bien estoy nervioso, asustado. Siempre traigo mi celular a la mano. Son las 3:20 de la mañana, me tocó aquí guardia nocturna. Bodega Herrera, si se fijan está todo solo. Pero ahorita acabo de ver a alguien allá en la entrada de cliente.
se miró allá por la entrada de clientes, hasta allá hasta atrás. Y no hay nadie. Ya fui a asomarme y no hay nadie. Así lo voy a dejar, a ver si pues de pura chingadera se vuelve a ver, ¿no? Y lo vi clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso que se mira ahí. Eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho está que no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Es una persona, claro está que miren. Oh, no. Vámonos. Someone or something ang makikitang naglalakad sa likod ng natatakot na security guard kahit na mag-isa lamang siya sa loob ng store. Ngayon, if I'm not mistaken, ay na-feature na nga natin ito sa channel at recap lamang ito. Ito ang update makaraan ang ilang linggo nang may upload ito ni Rivera. Habang nasa duty siya ay nakita nito ang isang maliit na batang babaeng palakad-lakad sa labas ng supermarket. Remember na gabing-gabi na ito at mag-isa lamang ang batang babae. Kaya naman labis siyang nagtataka. Naglakas loob si Rivera na lapitan ito pero bigla na lamang itong naglaho. Naniniwala mga viewers na maaaring isa itong multo at siyang responsable sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng store. Ngayon makaraan naman ng ilang buwan ay tila ba naging normal na ang kaganapan sa loob ng store. Pero muli ay may makikita na naman si Rivera. Bigla na lamang gumagalaw ang pushcart ng kusa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, estoy en mi hora de comida, pero no van a creer, amigos. Ahorita escuché que se movió el carrito. No lo vi. Escuché que ese carrito se movió, amigos. Se escuchó así clarito como si lo hubiera alguien agarrado. Bueno, no sé, a lo mejor son mis nervios. Miren, hasta no sé si se fijan, hasta estoy hablando. Pero sí, clarito escuché que lo movieron, amigos. Clarito. Si yo pues no alcancé a grabarlo, obviamente, pero mire, no manches, mira. Ustedes me van a decir si soy yo, son mis nervios, no sé, pero mire, no manches, amigos. Se movió. El carro se movió. Estoy seguro. Se movió, amigos. Se movió. Habang binibidyoan nga nito ang shopping cart na gumagalaw ng kusa, isang madinis na boses ang maririnig na nagwikang chukamos, which basically translated in English to want to play. Que lo movieron, amigos. Clarito. So maaari kaya ang bodega store na to na pinagtatrabahuan ni Rivera ay pinamamahayan ng espiritu ng batang babae. O ano ang nangyayari talaga sa loob? Ikaw na ang bahalang humusga. Inside the bathroom.
Ang susunod na video ito ay mula naman sa isang ina na nakaramdam ng labis na takot at panic attack habang inaalagaan ng baby nito. Siya at ang anak nitong batang lalaki ang siyang tao lamang sa loob ng bahay, at habang nanunood sila ng palabas ay biglang may magaganap na ikakabahala nito. Una ay napansin nitong nagbukas ang pintuan ng bathroom door. Sa pagkakaalala nito ay nakasara ito, pero labis siyang nagtaka na nabuksan na lamang ito. Dito ay kinuha niya ang phone at nirecord ang bathroom. Dahil sa takot at nalalapit na panic attack ay nirecord na nga niya ang bathroom ng ito ang biglang mangyayari. The door is moving by itself. Please go away. Please go away. You're not wanted. Go away. Whatever you are, go away. Oh my god. I am so scared right now. Please go away. It can't be spooky. Spooky? Psst, 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 psst. Spook? Moo? Labis na natakot ang babae kaya kinuha nito ang anak dahil sa pangamba at panganib na maaaring dulot nito. Hindi niya ito napansin sa una, pero nang panoorin niya muli ang video ay nakita na nga niya. Mula sa pasukan ng bathroom may isang shadow-like figure ang lumitaw. Mabilis lamang ito kaya hindi niya ito nakita. Dahil sa pangyayaring ito, lalo na ang pagtunog ng pintuan, ay naniniwala ang babaeng may paranormal na nangyayari. Multo man o hindi, walang eksaktong kasagutan sa kung ano ang nakunan niya sa gabing iyon. Shadow figure inside my house. Ang lalaking ito ay nakakaranas ng mga paranormal activities sa loob ng bahay nito. Dahil sa mga nangyayaring ito ay nagpasya siyang gumawa ng channel na dedicated lamang sa mga nakukunang hindi may paliwanag sa loob ng bahay. Mula sa pububukas ng kusa ng pintuan, flickering ng mga ilaw, at ang aso nitong tumatahol na lamang na parang may nakikita hindi nakikita ng ating mga mata. What the hell just happened? My dog just started fucking barking for no fucking reason. Let's see. Holy shit, there's somebody out there. Nang sumilip ang lalaki sa bintana, isang shadow-like figure ang nakatayo sa labas ng motionless. Kaya naman mabilis siyang lumabas upang tignan ito, pero naglaho na lamang ito na parang bula.
Ayon sa mga viewers ay gumawa ito ng malaking pagkakamali dahil nang buksan nito ang pintuan ay hinayaan niyang makapasok ang entity sa loob. Makaraan lamang ilang gabi ay may napansin na naman itong kakaiba. Mula sa gilid ng mga mata nito ay may nakikita siya, pero sa tuwing lilingunin niya ang nakikita ay bigla na lamang itong naglalaho. Normal lamang ang lahat pero nang patayin nito ang ilaw ay ramdam niyang may nakatingin sa kanya. Muli nitong pinandar ang ilaw pero wala na naman siyang makita. Dahil sa takot ay nilipat nito ang kamera upang makuna ng paligid. Pinapatay sindi nito ang ilaw upang makunan o lumitaw ang shadow figure na nakikita at nararamdaman nito. I found the Shadow Man again. Habang pinapatay sindi nito ang ilaw ay nagpapakita naman ang shadow-like figure. Pero ayon sa mga viewers ay maaaring nagtatago lamang ito sa likuran ng kurtina nito kaya maaaring hindi ito totoo. Upang patunayang totoo ang shadow-like figure na nakukunan nito ay nagpasya na nga siyang ilagay o i-reposition ng camera sa likuran ng kurtina. At habang pinapatay sindi na naman ito ang ilaw at taimtim na paghihintay nito ay muli na namang nagpakita ang shadow-like figure. He's not behind the curtain. Habang nagpapatay sindi ang ilaw ay lumilitaw ang shadow figure pero sa tuwing paandarin niya ito ay bigla rin itong naglalaho. Ayon pa sa video ay ito na ang huling beses na nagpakita ito. Pero makaraan pa ang ilang gabi habang nasa loob ng bahay ang lalaki ay ramdam na naman niyang may kakaiba sa paligid. Upang makapture ang ebidensyang ito ay muli niyang kinuha ang phone at nirecord ito. Sa pagkakataong ito ay nakunan ito ang dalawang mga matang umiilaw na nakamasid sa kanya bago tuluyang nawala. Dahil sa pangamba at takot na nararamdaman ng aning lalaki ay nagpasya na nga siyang humingi ng tulong sa Diyos. Nagsindi siya ng mga kandila at pinausukan ng paligid ng bahay. At habang ginagawa niya ito, once again ay muli na namang nagpakita ang dark shadowy figure. Huwag kang kukurap. Habang pinapausokan nito ang paligid ng bahay, nakaramdam siya ng kakaiba sa likuran nito. Kaya naman agad siyang lumingon at nang makita niya nga ang isang dark shadowy figure, labis siyang natakot. Umiilaw ang mga mata nito na tila ba may taas na 3 talampakan. Makaraan ng ilang araw ay muli na naman siyang nakarinig ng mga tunog at kakaibang ingay sa labas ng bathroom nito. I heard him. Makaraan ng isang gabi ay muli ito na naman ang narecord ng kamera. Nakita mo ba mula sa labas ng bintana ay isa na namang itim na imahe ang siyang dumudungaw mula sa itaas.
lumipas. Ayon pa sa uploader ay naging maayos naman ang mga lumipas na araw nito. Kaya ginawa na lamang niya ay nag-share siya ng panibagong video upang talakayin kung ano ang maaaring nakikita na kukunan niya. Hey everyone, things have been pretty quiet for a few days now, so I wanted to address some of the comments that I've seen and people wondering about me having one arm. Yeah, I have one arm. It's actually because I'm a cancer survivor. And it was in my arm, so they had to amputate it. And between the radiation and chemo and surgeries, they kind of bring you to the brink of death without actually killing you. I feel like that's where I had my first paranormal experience. During my chemo, I went on a tour of the Queen Mary, and I was in a big group, and we went past this long vacant hallway that was like completely gutted in the interior of the ship, and suddenly I hear boom, 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 and then I turned to the people that were with me and I was like, did you hear that? And they're like, no, nobody else in the group heard it, just me. And I'm wondering how much that has to do with what's going on now. I'm not sure. So ano sa palagay nyo matapos mong marinig ang mga sinabi ng lalaking ito? Totoo nga kaya talagang haunted ang bahay na ito? You decide. Don't forget to like mga kamulti, at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay message na lamang kayo. See you again.